Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po ay bumabati sa inyo ng magandang araw po at magandang umaga sa bawat isa, sa lahat po ng mga kapatiran, sa mga kapatid na nandyan sa Kurais, sa ating pong mga taga-Hawiya, sa Nesma, sa mga men's ministry, diyan po sa H1, H2, couples, at so, doon po sa mga kababaihan na ating pong mga kapatiran. Ako po ay bumabati po sa inyo ng magandang umaga at alam ko po na bawat isa sa atin lahat ay nakahanda na upang makapakinig ng salita ng Diyos. Bago po tayo simula po, ako po ay mag-lead po sa inyo ng panalangin. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po o Diyos. Salamat po, Panginoon. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our sins, as we forgive those who have sinned against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory, O God. Father, in the name of your Son, Jesus Christ, Lord, you know all things. We are all before you like an open book. Who can hide their hearts in your presence? The deeds of the most clever men are exposed before you. If it were not for grace, I will be like all men most terrified. But there is a grace, abounding of your glorious, poured out upon the weakness of men. Lord, I thank you. I worship you and I adore you, O God. Thank you, Lord, O God. You are the King of heavens and the earth, O Lord. And this morning, may your truth go forward and may your word make us change. Thank you, Lord, O God, and I thank you for everything that you prepared for us, the message. In Jesus' name, Amen. Thank you, Lord. Tayo po ay meron pong magandang topic at alam ko po nakahanda na po ang inyong puso sa ating mensahe ng Diyos na ibibigay po sa inyo. Ganda po nito, napakaganda po ng ibibigay ng Panginoon sa atin. Ito po ay habang tinatanggap ko po, hindi ko po talagang hindi ko agad siya pumasok sa aking puso sapagkat ito po ay kailangan ang aking hard heart ay madurog po ito ng Panginoon at ito ay tuluyan ng mapuno ng salita ng Diyos, na mapuno ng mensahe ng Diyos na para po sa ating lahat. Ang aking pong ibabahagi po sa inyo ay tungkol sa Matthew chapter 5 verse 17 to 19. Ito po ay makikita po sa ating gilid. Matthew chapter 5 verse 17 to 19. Babasahin ko po sa inyo at tignan ko po sa aking cellphone ang Matthew chapter 5 verse 17 to 19. Tignan niyo na rin po sa yung cellphone at ako po ay sabayan ninyo dito sa aking pong babasahin. Ang Matthew chapter 5, ito po ay salita ng Panginoong Hesukristo sa mga taong sumusunod sa Kanya. Sabi po doon, "Do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have not come to abolish them, but to fulfill them. I tell you the truth, until heaven and earth disappear, not the smallest letter, not the least stroke of a pen will by means disappear from the law until everything is accomplished." So malinaw po ang salita ng Diyos dito na sinasabi niya, I have not come to abolish them, but to fulfill them. Ang ating pong pagsasalu-saluhan ngayon na mensahe ng Panginoon is about the importance of God's Word. God's Word is very important to us, the law of God to us. Lagi ko pong ibinabahagi sa inyo na when we meditate the law of the Lord, the law of God, it will give us many things
At ito po ay iisa-isahin po natin. At alam niyo po, dito po, sabi doon, bago po ako tumungo muli doon sa ating Matthew chapter 5 verse 17, chapter 5 verse 17 to 19, alam niyo po ano ang naggagawa ng law sa buhay natin. Yung law of God sa buhay natin. Napakahalaga po nito. There is a victory, there is life, there is treasure. In the law of God, there is perfectness. There is light, there is success, and there is weapon also for us. Kung isa-isahin po natin, napakaganda po nito. Because if we have the law of God, we know that we will become victory. Victory doon po sa mga alok ng kaaway sa atin na siyang ikakapahamak po sa atin, like Jesus Christ. Sa Matthew po ay Matthew chapter ito po ay nabanggit doon sa sabing gano'n na dinala po siya ng Espiritu doon po sa bundok habang siya po ay nag-aayuno at nananalangin. Ang 40 days, ito po ay may pagsubok sa kanya ang Diablo. Siya po isinundan doon at upang subukin. Sabing gano'n, ikaw ay nagugutom. Ilang araw ka nang nagugutom. Ito, gawin mong tinapay ang batong ito. Ano po ang sabi ng Panginoon? Man shall not live by bread alone, but for every word that proceeded to the mouth of God. So, napaka-importante po ng salita ng Diyos sa atin. Because ito pong ating kaaway ay alam din po ang salita. Ay alam din po ang Biblia. So, we should know the scriptures by our heart. So, alam po natin itong sagutin sa kanila, sa Kanya. Kaya po, ano ang weapon na ginamit ng Panginoong Hesus upang ma-defeat si Satan doon sa time ng kanyang pag-aayuno, sa time ng kanyang kahinaan. Lalo niyang naipakita yung lakas ng banal na spirito sa kanya. At ito po ay nagapi niya. Ang kaaway, si Satan, ay lumayo sa kanya at nagdiwang ang mga anghel. Natuwa po ang anghel. Sa mga panahon na ito, mga kapatid, tayo po ay dumaraan sa matinding pagsubok. Iba't ibang klaseng pagsubok, iba't ibang problema. Ngunit merong pangako ang Panginoon. Sabing ganon, the importance of the law of God is here. Yung victory, ipagkakaloob niya sa atin. There is always victory in the Word of God. Number 2, there is life in the Word of God. Kung babasahin ko po sa John chapter 6 verse 63, tignan niyo po ang John chapter 6 verse 63. Ito po ipa-plus sa ating pong tabi. John chapter 6 verse 63. Ano po yung ating net? 6:63. Ang sabi po dito, the Spirit gives life. The Spirit gives life. The flesh counts for nothing. The words I have spoken to you are spirit and they are life. The words that I speak to you are life. They are life. They are life. These words are coming from the mouth of God are life. Ito po yung wellspring, the fountain of life. Ito po yung pinanggagalingan ng buhay natin. So, kailangan pala malaman natin ano ang mga salita ng Diyos na binibigay sa atin. Sapagkat dito nagmumula ang buhay. Amen? Unang-una, magkakaroon tayo ng victory life. Pangalawa, meron na po tayong buhay. Pangatlo po, ang aking pong masasabi rin po ay, there is treasure. Mga kapatid, kung kayo po ay pagod na sa kakahanap buhay, pagod na po kayo sa paggawa, ngunit hindi po ito nagdudulot ng bunga sa inyo. Alam niyo po, sa Word of God, sa commandments of God, sa Word of the Lord, nandiyan po yung treasure. Sabi nga ganun, na i-describe ito ni King David, na i-describe po niya ito sa Psalms. Tingnan po natin ang Psalms. Sa Psalms po, chapter 19. Psalms chapter 19, verse 9 to 10. Tingnan niyo po. The fear of the Lord is pure, enduring forever. The ordinances of the Lord
are sure and altogether. They are more precious than gold. They are more precious than gold. They are much pure gold. Sweeter than the honey and the honeycomb. So, andito po nakita niyo yung kahalagahan. Nasa front na niya na yung mga gold, pero nakita niya, mas mahalaga. Aanuhin mo yung gold kung ang buhay mo naman ay hindi at peace. So, ito po ay binibigay ng Diyos sa atin na magkaroon po tayo ng kapayapaan. Yung bang treasure na ito ay masasabi natin more than diamonds. It is beautiful than diamonds. This is more worthful in the gold. Amen. At sabi nga doon, in the law of God, there is perfect. There is perfect. This is a perfect for us to convert our soul. Ang sabi doon sa Psalms chapter 19 verse 7, buksan po natin ang ating Psalms chapter 19 verse 7. May nabanggit po doon na the law of the Lord is perfect, converting the soul. So, hindi mo kayang baguhin ang tao, kundi ang salita ng Diyos lamang ang pwedeng makapagbago sa Kanya. Sabi doon, 19 verse 7, the law of the Lord is perfect. Perfect means reviving the soul. So, hindi mo kayang baguhin ang tao. Hindi po natin kayang baguhin ang isang tao na naging salbahe. Hindi po natin kayang baguhin kahit i-imprison mo yan, kahit na tanikalain mo yan. Hindi po magbabago ang kanyang buhay. Only the Word of God. Kaya po, nung kami po ay nag-mission po, pumupunta po rin kami sa bilangguan. At doon din po, nagsishare kami, nagkakaroon po kami ng groupings. At doon po, natututo, mayroon pong nako-convert po doon. At tunay na talagang sila po ay nagsisisi. Na dahil dati sila ay masamang tao, nakapatay, nakabaril, doon po kino-confess nila yun. Na sila ay nagkasala at gusto na nilang mabago. At ayaw na nilang gawin muli ang kanilang ginagawa. Because the law of God has the power to convert our soul. Maging tayo isang magandang patotoo na dumating ang salita ng Diyos sa atin at tayo natutong magsaliksik ng salita ng Diyos, nababago yung buhay natin. Unti-unti nababago yung buhay natin. Na dati ang dami mong pagsisinungaling. Ngayon unti-unti nababawasan na. Hindi na siya ganun frequently na nagagawa mo ang kasalanan na yun. At hanggang sa matapos mo ito, yung proseso na yun, na hindi ka na muling magsisinungaling, hindi ka na muling magnanakaw, hindi ka na muling magmumura, hindi ka na muling yung mga maliliit na sinasabi nating kasalanan, itong lahat ay tatanggalin ng Diyos unti-unti by the law of God. So that is the importance of the law. Ito po yung nagko-convert sa atin. Ito po yung nagre-revive ng soul natin. And another thing is in the law of God, in the Word of God, there is light. Meron po tayong liwanag. Ito po yung tinatawag na pag-asa. Ito po yung nakikita natin na wala na tayong yung bang nagdidilim ka na, tapos maibahagi sa iyo ang salita ng Diyos. Nawawala po yun. Yung pagiging masamang tao mo. Nakikita mo bakit ganun, parang lumiwanag ang buhay mo. Makikita nga habang tinatanggap mo, habang napapakinggan mo ngayon ang salita ng Diyos, para bang lumiliwanag yung yung mapanuntunan sa buhay. Ito na ang gagawin ko. Mali pala to. Hindi ko na gagawin to. Ito pala ang dapat kong gawin. So ganun po siya kaimportante sa atin buhay. Ang nagko-convert, there is a perfect, there is a victory, there is light, there is treasure, and also there is a light from us. Yun ang importansya ng salita ng Diyos sa atin. Meron po tayong liwanag. Pag sinabing liwanag, ito yung the word is the light unto my feet and the lamp unto my path. Psalms chapter 119 verse 5. Ang sabi po doon, 119 verse 5 sa awit po,
nandoon siya ang ilaw. Ito yung salita ng Diyos ang magiging ilaw ng iyong daraanan. Sapagkat kung titignan po natin, when we look on the inside in our heart, sobrang dilim na. Lahat ng makikita mo ang dilim na. Pag tinanong mo, kumusta ka? Ito, dami kong problema. Pag kinumusta ka, hindi mabuti. Pag kinumusta ka, okay lang. Pero kung titignan po natin, kung tatanungin natin gusto, mamaya na umiiyak na. Kasi ang laki pala ng problema. Kaya po, sa atin, nagbibigay ito ng light sa ating buhay. Nagbibigay ito ng liwanag, magbibigay ito ng daraanan natin. Ano ba ang mga daraanan natin? Sapagkat ang buhay sa mundong to ay sobrang dilim. So, kailangan po natin ng liwanag ng salita ng Diyos, ng kautusan ng Diyos sa atin. Isa pang bagay ang nakipansin ko, that the Word of God is our weapon. Nabanggit po na kanina, sa pasimula pa lang in the victory, the Word of God is our weapon. Sabi nga doon, Hebrew chapter 4, verse 12. Hebrew chapter 4 verse 12, the Word of God is living and active, sharper than any double-edged sword that can pierce to the thoughts, to the bone marrow, to the thoughts. Yung po sa kailaliman ng puso natin, pumapasok ito. Kaya po, habang nagsasalita ang isang mangangaral, habang ang iyong kapatid ay nagsasalita ng salita ng Diyos, parang sabi, ako pinapatamaan ni pastor. Ito ako pinapatamaan ni Brother Mike. Ako yata pinapatamaan. Parang ako yata yung, man of the day, woman of the day. Dahil ako yata ang sinisisi lahat ng preaching na to. Pero hindi mo alam, wala kaming alam doon sa nangyayari sa buhay mo. Wala kaming alam doon sa anong nangyayari sa puso mo ngayon. Ngunit ngayon, dahil kumikilos ang salita ng Diyos, this Word of God ay para siyang tabak. It's a weapon. Yan po ang ating panlaban. Kung kapag mayroong pong magsasalita sa iyo na hindi si Jesus ang pag-asa natin, mayroon tayong maipapatunay na the Word of God become flesh. Ito po si Jesus Christ. Siya po yung ating nangunguna at naging tagapagligtas. Kaya dapat maging handa po tayo. Meron tayong weapon na dala-dala, salita ng Diyos. Paano kung wala ka ng weapon? Kasi hindi po tayo nag-meditate. Hindi po tayo nagkaroon ng devotion. Hindi po tayo nakapagbasa ng salita ng Diyos. The law of God is very important. Sapagkat pag dumating na yung problema, pagdating na nung mga salita na nakaka-discourage, wala tayong panlaban sa kanila. So, ito po yung kahalagahan. And one more thing, isa po, napakarami naman pong nagagawa ng importance ng Word of God. Ito lang pong mga bahaging ito ay nabanggit ko para malaman na po natin, magpaalala po sa atin. Pero one thing po ang nagustuhan ko po dito, the Word of God, in the Word of God, in the law of God, there is success. Gusto niyo po ba ng success? Kaya mo ginagawa, kaya ka nagtatrabaho, kaya mo iniwan ang pamilya mo, kasi gusto mo ma-achieve yung dream mo yung goal nyo. Kaya gusto natin magkaroon tayo ng success. Yung bang ma-achieve natin na magkaroon ka ng bahay, lupa, at magandang edukasyon sa iyong mga anak. No po? Umalis ka sa ating bansa, bit-bit ang pangarap, sumakay ng eroplano, iniwan, umiyak ang ating mahal sa buhay, naghahangad na tayo ay makakamta ng success. Pero akala natin, ang success nandito sa Saudi Arabia, sa ibang lugar, sa Amerika, sa UK. Wala po doon ang success. Ang success po ay nasa salita ng Diyos. It so happen na dito po nabakuran ka na ng Diyos. Ito na yung salita ng Diyos. Wala ka nang kawala. Sapagkat wala kang mapagpuntahan, kundi, oh Lord, na-corner mo na ako. Ito na yung salita ng Diyos. Si Brother Mike, si Pastor B, Pastor Abig, Pastor Bobby,
sila Sister ganito, lagi akong binabahagi ng salita ng Diyos. Sige, sumama na nga ako. Tapos sige, magbabasa na ako. At nung mabasa mo, at nang makapanalangin ka, at makasama ka sa gawain, ngayon, naging matatag ka. Nakita mo ngayon ang liwanag ng buhay. At ito po yung pinakamahalaga sa akin. Napaka-important. In the Word of God, there is success. You know, sabi ng Panginoon, meditate it day and night. The Word of God. Meditate it day and night. So that you will be careful to do what is written on it. Then, you will be prosperous and successful. Hindi po, hindi po lang spiritual to. Physically, ipaparanas ng Diyos sa iyo ang prosperous life na hindi mo pa nararanasan. Kapatid, ang sabi, marami pong nakaranas na nito. Maging sa Biblia, sabi ni King David, sabi sa Psalms chapter 23, verse 6, the goodness of the Lord shall follow you. Hindi mo na nire-request ako, sapat na po ako doon sa salary na binibigay sa akin. Hindi po ako nag-request ng increase pa ng mga salary. Pero continuous po yung provision ng Lord. Biruin mo, magpapapirma na lang sa'yo, Mike, eto na yun, meron kang dagdag. Biruin mo yun. So, I'm so grateful to God na pagdating ng ganun, na hindi ko naman hiniling, ibibigay na ng Diyos, binibigay ng Diyos. Bakit? Kasi may promise siya, may Word of God siya, meron siyang may law siyang ibinigay, na kapag ito ay tinutupad natin, sinusundan ka ng biyaya ng Panginoon. Amen? May biyaya ng Panginoon ay dadating sa iyo. Kaya po napaka-importante, lahat pong ito ay tumimo po sa buhay natin. The victory, there is life, there is light, there is treasure on God's Word, there is perfection, there is success in the Word of God. Kaya napaka-importante po na tayo po ay sumusunod sa law ng Diyos. Sapagkat kung nais po natin na tayo po ay makasama at makarating doon po sa Kingdom of God, we need to learn how to obey the laws of God. So ngayon pa lamang pinapractice na po tayo, kailangan po natin masanay dito po sa pagsunod ng salita ng Diyos, sa pagsunod po sa statutes ng God, sa ordinances ng Lord, sa commandments of God, sa law of the Lord. So yun po ang pinaka-importante, kaya yan po ay lagi nating i-meditate day and night. Sapagkat iyan po ang susi ng lahat. Sabi nga doon, seek ye first the kingdom of God and its righteousness and His righteousness. Ano po yung righteousness doon? Yung law of God. Isisik po natin yung kingdom of God. Nagsisik ba tayo ng kingdom talaga ng Diyos? Pero hindi naman tayo nagbabasa. Sasabihin natin, mahal ko ang Diyos, but sabi nga doon, if you love me, sabi ni Jesus Christ, if you love me, you will keep my commandments. But then, what are we showing to them? We don't know the Word of God. What we know is alam niyo na, busy tayo sa mga applications, sa YouTube, sa Facebook. Ang galing natin mag-joke, ang galing natin sa games, ang galing natin magpatawa. Pero, ang salita ng Diyos, wala ni isa man lang lumabas sa bibig natin, sa mga natin ginagawa. So napaka-importante po na meron tayong alam at sapagkat dito nagmumula po ang buhay. Sabi nga pong ganon, the secret of success is law. Yan po ang importante. So sabi ko nga po, ang success is predictable. Kung ano po yung ginagawa mo ngayon, ano yung pinapanood mo, sino yung sinasamahan mo, ano yung ginagawa mo, ito po ay nagpe-predict ng kung ikaw ba'y magiging successful o hindi. Successful ka ba kung makikita mo kung ikaw ay inom ng inom maghapon ng alak? Mapipredict mo yon na ang taong ito, hindi na ito uunlad pa. Mapipredict mo ang isang tao kung ito'y sasagana dahil sa kanya palang, bagamat siya'y mahirap, marunong siyang magtipid, marunong siya sa buhay, nag-aaral ng mabuti, nagsisikap sa trabaho,
So ano po ang kalalabasan nun? Ang kalalabasan po nun ay success. So you know also that this person will be failed. Kasi yun po yung ginagawa niya, wala siyang ginawa kundi makipag-usap lang, walang ginawa kundi mahiga at matulog na katihaya. Ano po ang magiging bunga nito? Ano po ang magiging bunga noon? Ano po maipapakita? So kung ikaw magsasabi ka, bakit hindi ko pa rin nakikita ang power ng Diyos? Paano mo makikita? You never been reading or memorizing the Word of God. You're not meditating. You're not even praying. You don't know how to pray. You don't know how to read the Bible. So yan po ang napakahalaga. So the more secret of success is lost, number 1. Number 2, the most important knowledge in life is lost. Diba? Sabi po sa 2 Timothy chapter 3, verse 16 to 17. Alam niyo po, buklatin po natin ang 2 Timothy 3:16 and 17. All scriptures is God's breath. All scriptures is God's breath and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. So, iyan po ang ginagawa sa atin ng scriptures. So, kaya dapat alam po natin, ganyan po kaimportante na malaman po natin ang salita ng Diyos sapagkat ito ay nagsasabi sa atin ng teaching, correcting, rebuking, and training. Yan po, natitrain po tayo in righteousness so that the servant of God may be thoroughly equipped in every good work. Why? Because this is the key for our success. If you seek sabing ganun is, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things means your request, your prayer request, lahat po ng hinihiling mo natin, madadagdag na po doon. Susundan ka niyan. Hindi po ikaw ang hahabol sa pera, kapatid. Hindi ikaw ang hirap na kumakayod, pero yung pera mo parang buslong butas. Pagpasok mo sa bulsa, parang nasasayang. Hindi po ganun. Kapag ang galing sa Diyos, alam niyo po, sunod-sunod yan. Dire-diret yun at lahat po napipid ka. Halos hindi mo na nga ni-request yun eh. Pero ibinibigay pa rin ng Diyos. Ganyan po yung nangyari sa buhay ko. Na kahit hindi ko na po nire-request yung salary na yun, ibinibigay pa rin nila. Yung mga additional, every month may additional. So hindi po, nagugulat po ako sa biyaya ng Diyos na yun. I'm enough for what God has gave. But God's promise is not just enough. It will be overfilled. Para po, ito po ay maibahagi mo rin sa ibang tao. So, number 3 po, the most powerful force on earth is law. Alam niyo po ba na ang pinaka-powerful na force sa mundo ay ang law. Kaya po, yung buto, alam niyo po yung buto, yung seed, hindi mo naman kailangang ipag-pray para ito'y tumubo. Dahil meron na toong law of seed, law of nature, law of creation. Nakapaloob na dito na kapag ang seed na ito ay nanalangin ka man ng manalangin, kahit ipagpasok na hindi yan tutubo sapagkat may law na po dyan na nilagay ang Diyos na law of creation. Ito po yung ilagay mo siya sa lupa at diligan mo ng tubig, ito ay lalago at yayabong. At alam niyo po, napansin niyo ba na ang seed na yan na ibinibigay ng Diyos, kahit na anong di ba pag napadaan ka sa isang mga sidewalks, makikita mo doon may mga puno at yung punong yun nabibiyak niya yung concrete ng daan. Nabibiyak niya yung concrete ng daan. Dahil hindi mo mai-stop, hindi mo mapipigilan yung paglago ng puno, ang paglaki ng puno. Kaya pag iyan nag-ugat, naku po, wasak ang concrete. Ganyan po yung law of seed. Pag ito po ay inilagay mo sa tamang law of nature, law of creation, the law of seed, ito po ay magsusuhay at ito po ay lalago ng
Ganon din po ang pananampalataya natin. Pag ito po ay nilagay mo, diniligan mo ng panalangin, nilagyan mo ng ayuno, pinilagyan mo ng pananampalataya, lalago po yan. And the concrete of any problems, yung konkreto na mga problema na akala mong hindi na kayang isolve, kaya po yan. Kusa po yan mabibiyak, sapagkat susuhay po ang pananampalataya hanggang sa yumabong po ito. Ganyan po ang law of sin. Ganyan po ka-powerful ang law ng God. Ang law ay nilagay na po sa ating lahat. Yan po. And number 4, the law is inherent in creation. You cannot have it in the earth without obeying the laws. Law is inherent in creation. Ito po ay maipa-flash po yun. Law is inherent in creation. Inilagay po ang law sa creation. Kaya nga po, nung pa lang, sa simula pa lang, nang nilagay na, natapos na ang Diyos, na lalangin niya ang sanlibutan, ayun po, sabi agad kay Adan, meron agad na law. Do not eat. Subdue the earth. Nandun po, may law na agad na ibinigay kay Adam. Pero dahil may eksperimenta ng tao, ang gusto niya ay masunod yung gusto niya at hindi niya sundin ang law. Pag na-break mo ang law na binigay ng Diyos, siguradong may consequence. Ikaw ay maghihirap. Katulad ni Adan. At doon po nagsimula ang kasalanan. Kaya po, laging isinasabi ng Diyos Ama, ng Panginoong Hesukristo, ng Banal na Espiritu sa ating lahat na ating panindigan ang salita ng Diyos. Ito po ay hanapin ng puso natin sapagkat dito tayo matitrain upang pag nakasama natin ang Diyos kahit sa katawang lupang ito ay tayo ay makakaranas ng Kingdom of God. Nararanasan mo yung biyaya at prosperous life na ito. Yan po ang sinasabi. Tapos meron pong number 4. The key to success in life is law. So, ang susi po ng ating pagtagumpay sa buhay ay ang law of God. Yes, naniniwala po ako, by grace, we have been saved through faith. No, so, pero sinabi ng Panginoong Hesukristo, ang grace, yung grace po, ang tumutulong sa atin upang masaganap natin ang law of God. Hindi kaya inilagay ang law of God para sa magkaroon ng grace. Hindi po ganun. Ang grace ng Diyos, ito po ang Panginoong Jesucristo dumating sa atin, binigyan na tayo ng biyaya upang makapasok tayo at ito po ay magawa na natin ang law of God ng freely. Sapagkat tayo ay pag nilinis na ng Panginoong Jesucristo, ang law ay kusa ng magpapasok sa atin at magkakaroon na po na tayo ng desire na gawin ang kalooban ng Diyos. The key to success in life is law. Therefore, the absence of law is the beginning of destruction. Kaya kung walang law, wala kang law na panuntunan sa buhay, kung ano na lang ang dumating sa buhay mo, yun na lang ang gagawin mo. Mali po yun. We should have the law. We should have the policy. Even dito po sa JRM Ministries, dito po sa ating pinapaloobang church, meron po tayong policy. Sapagkat kung wala tayong policy, wala tayong susundan. Wala tayong gagawin na ito po ang nararapat. Sapagkat ito ay importante. The key to success in life is law. So, if without the law, the absence of law, there is destruction. Why? Tignan niyo po yung mga matatagal na 30 years na sa trabaho. Alam mo na, ang computer nandyan lang, pero sabi niya, hindi ako marunong sa computer pero matagal na siya sa trabaho. Dumating ang isang tao, 24 years old, batang-bata, 4 years nag-aral, by books. Alam niya kung paano ang theory ng computer. Tapos naging supervisor mo. Ikaw 30 years old, magkakaroon ka ng supervisor na bata. Parang hindi mo matanggap yun. Hindi mo matatanggap sa sarili. So, ganun din po tayo. Kaya sa atin, ang gawin po natin para tayo po ay manatili at
makasunod sa kalooban ng Diyos, gamitin po natin yung kautusan ng Diyos. Ito po ang pinaka-importante. Sabi ng ganon Panginoong Jesucristo, if you love me, you will keep my commandments. If you love me, do you love God? Do you love Jesus Christ? Do you love Jesus Christ? If you love Him, you will keep His commandments. Wala pong wala pong malabo sa lahat ng sinasabi ng scriptures. Ito po ay malinaw, saliksikin po natin, ito po yung udyok sa atin. Ito po yung sinasabi sa atin ngayon. Ito po yung mensahe ng Diyos. Hindi yung pray ka lang ng pray, pero wala kang binabasa, wala kang binabanggit. Hindi niyo po ba alam na maging sa ating prayer, dapat po ay lahat ng banggitin natin ay salita ng Diyos. Salita po ng Diyos, sapagkat ano pong maggagaling sa isang tao nakalugod-lugod sa Diyos? Wala po. Kaya nga kailangan tayong turuan ng banal na spirito. Ito po ang magtuturo sa atin para know how to pray. Kaya nga po sabi ng disipulo, Master, sabi niya kay Jesus Christ, please teach us to pray. Why? Prayer is so simple. Magsambit ka lang, pero hindi pala ganun. Because Jesus Christ is not the same as how the Sadducees and the Pharisees to pray. Yan po ang ginagawa, yan po ang nun, pinagkaiba. Kaya po, pag nanalangin ng Panginoong Jesus, pagbaba niya, nagkakaroon ng miracle. Gumagaling. Maraming pagbabago sa buhay ng tao. So, yun po ang sikreto. Because he learned the law of God. So, we should learn the law of God. Kung ikaw ay ngayon pa lang nakapakinig ng salita ng Diyos, ito na yung pagkakataon mo. Ito na yung simula mo. This is how I step. I need to learn the Word of God. I-download mo na, kapatid, yung anumang Bible na meron dyan. Yung mga natin, yung cellphone natin, mapuno natin ang salita ng Diyos. And memorize it. Kung maaari, i-meditate mo. Kahit isang verse lang, sa isang linggo mong banggitin yan sa Panginoong Jesucristo. Hindi mo alam ang power niyan pumapasok sa buhay mo. He will change you. It will change you. That letters will change you. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa oras na ito, Lord God, na paglilinaw mo sa buhay namin, Panginoon. How important the law of God in our life. Without the law, there will be a destruction in our life. That's why, Panginoon, kami ay punong-puno ng suliranin sa buhay. Hindi namin alam ang aming gagawin, sapagkat wala kaming tinutupad, wala kaming ginagawa, wala kaming nasusunod, wala kaming nababasa na salita ng Diyos. Salamat po, Panginoon, sa biyaya ng banal na Espiritu mo, Panginoong Jesus, na kami po ay tutulungan mo kung paano ito basahin, kung paano namin ito buklatin, kung paano anong gagawin namin, Panginoon. At turuan mo po kami, Panginoon, na Lord God, na ito ay, Lord, sa araw-araw namin ay mamimeditate namin ito, Panginoon. Sa paggising namin, habang sa pagtulog namin, Panginoon, kasama ka namin, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong salita. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, Amen.